Nang magkamalay si Takumi, nakita niyang nasa ibang mundo na siya at nakatayo sa harap ng Diyos ang Sinoan. Una agad itong nagbigay ng taos-pusong paghingi ng tawad, paliwanag niyang isang malaking pagkakamali ang pagkakasummon sa kanya. Ipinaliwanag ni Noah na kapag ginagamit ang summoning spell, karaniwan itong tina-target ang isang random na grupo ng mga talunan mula sa Earth para dalhin sa ibang mundo. Pero si Takumi, maayos ang takbo ng buhay, kaya hindi siya dapat kasama. Dahil sa isang aberya, nadamay siya sa proseso kasabay ng iba pang na-summon. Ang CC ay napunta sa Holy Sidonia Empire na basta na lang nag-activate ng summoning spell nang walang ingat. At dahil hindi naman talaga dapat masama si Takumi, dinala siya ni Noah diretso sa kanya imbes na isama sa ibang heroes na ipinadala sa Sidonia. Tinanong ni Takumi kung maaari ba siyang ibalik sa Earth dahil malinaw namang isang pagkakamali ang pagkakasummon sa kanya. Ngunit ipinaliwanag ni Noah na hindi na iyon posible. Dahil sa galit niya sa Sidonia sa paggamit ng bawal na summoning spell. Agad niya itong inalis mula sa batas ng mahika ng mundong ito. Dahil doon, wala nang paraan para makapaglakbay sa pagitan ng mga mundo. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang ipahayag ni Noah na sa proseso ng summoning ay napatay si Takumi, na ngayon isa ng kaluluwang walang katawan. Nang marinig yun, napasugod siya sa pagpanik, ngunit sinigurado ni Noah na wala siyang dapat ikabahala. Hindi man niya maibalik si Takumi sa Earth, maaari niya itong bigyan ng bagong katawan at bagong buhay bilang isang mamamayan ng mundong ito. Bilang paghingi ng tawad, handa rin siyang bigyan si Takumi ng kanyang basbas. Wala nang masyadong pagpipilian si Takumi kaya pumayag siyang muling isilang sa mundong ito. Natuwa si Noan dahil mas mapapadali raw nito ang lahat. Inutusan niya si Takumi na buksan ang kanyang status screen para makita ang detalye ng kanyang bagong buhay. Pagbukas niya, nalaman niyang bibigyan siya ni Noah ng katawan ng isang 17 anyos kahit 40 taon na siya sa Earth. Sabi ni Noah, hindi na dapat pang problemayan ang ganoong kaliit na detalye. Mas mahalaga raw na pumili siya ng job. May dalawang pangunahing klase, pang-combat gaya ng swordsman, knight o hunter, at production type jobs. Dahil hindi naman siya mahilig lumaban, pinili ni Takumi ang isang production job. Inilapat ni Noah ang job sa kanyang kaluluwa, dinagdagan ng ilang karagdagang basbas at saka siya ipinadala sa mundo. Nakalimutan lamang niyang bigyan si Takumi ng kahit anong uri ng tutorial. Bumagsak si Takumi sa gitna ng kagubatan. Pagbangon niya, nakita niya ang sarili sa refleksyon sa ilog at doon niya napagtantong iba na ang kanyang katawan. Doon niya rin napansin na nawala na ang kanyang arthritis. Upang sulitin ang bagong pagkakataon, tiningnan niya ang bag na ibinigay ni Noah. Nandoon ang ilang food rations at pera, sapat para hindi siya mag-alala tungkol sa pagkain sa mga susunod na araw. Tiningnan ni Takumi ang kanyang status screen at nakita niyang talagang todo bigay si Noah sa pagbibigay sa kanya ng samot-saring kapaki-pakinabang na skills. Napansin niya roon ang elemental magic kaya naisip niyang subukan ito. Itinaas niya ang kanyang kamay at binigkas ang water ball. Sa isang iglap, nabuo ang isang bola ng tubig sa palad niya. Sinubukan niya ang iba pang elemento. At kasing dali lang din itong gamitin. Nagawa niya ang lahat ng walang kahit anong hirap sa unang pagtatangka. Matapos maunawaan ang bago niyang mahika, pinag-isipan niya ang susunod na hakbang at nagpasya siyang maglakad patungo sa pinakamalapit na nayon. Habang naglalakad, may nakita siyang isang kahoy na nakaharang sa daan. Maganda ang itsura kaya ginamit niya ang kanyang appraisal skill. Doon niya nalaman na Trentwood pala ito, kahoy mula sa isang wood-type monster at napakakapal ng gamit, lalo na sa paggawa ng magic staves at spears. Nagpasya siyang subukan ng kanyang modeling skill at ginamit ito para gawing sibat ang kahoy. Dahil napakaganda ng resulta, nag-scan pa siya sa paligid para maghanap ng iba pang kapaki-pakinabang na halaman. Nakakita siya ng napakarami, kaya ginugol niya ang susunod na 1 oras na pumulot ng mga ito. Ang problema lang, hindi yun magkakasya sa kanyang bag. Halos sumuko na siya nang maalala niyang mayroon pala siyang item box. Ginamit niya ito at naisilid ang lahat ng nakuha niya. Bigla niyang narinig ang isang sigaw. Ilang sandali pa, isang batang babae ang biglang lumabas mula sa mga palumpong at tumakbo papalapit sa kanya, humihingi ng tulong dahil may halimaw na humahabol sa kanya. Paglingon ni Takumi, tumambad sa kanya ang isang malaking horned rabbit. Mabilis itong sumugod, halos bumaon ang sungay nito sa kanya. Sa sobrang taranta, napaulos ni Takumi ang kanyang sibat at nagkataong tumama ito sa ulo ng halimaw na agad nitong ikinamatay. Napahinto siya sa pagkabigla, nagtatakang nagawa niya iyon bilang isang baguhan. Inisip niyang siguro ay dahil yun sa basbas ni Lady Noan, pero sa katotohanan, puro tsamba lang iyon. Matapos ang laban, automatikong nakuha ni Takumi ang job title na warrior, bagay na hindi niya ikinatuwa dahil gusto sana niyang umiwas sa pakikipaglaban.
Ngunit pansamantala niya muna itong binalewala at sinigurong ligtas ang batang babae. Ipinakilala ng bata ang sarili bilang Molly at sinabi niyang ayos lang siya. Nagpapaliwanag siyang nangunguha lang siya ng herbs ngunit masyado siyang nakalayo sa Board Village kaya siya inatake. Nang marinig ni Takumi na may nayon, agad siyang natuwa at nagtanong kung maaari ba siyang pumunta roon. Pumayag naman si Molly na gabayan siya, ngunit tinanong muna kung kukunin ba niya ang katawan ng rabbit dahil masarap daw ang karne nito. Napagtanto ni Takumi na sayang nga kung iiwan kaya inilagay niya ito sa kanyang item box. Doon niya lang na-realize na naipakita niya ang skill na iyon kay Molly kahit balak niya sana itong itago. Dahil huli na para umatras, sumunod na lang siya kay Molly at nagsimula silang maglakad patungo sa nayon. Sa parehong oras, ang iba pang taong na-summon ay kakarating lang sa Empire of Sidonia. At lubos silang naguguluhan sa lahat ng nangyayari. Wala namang nasaktan sa grupo pero wala silang ideya kung nasaan sila. Bigla nilang narinig na may tumatawag sa kanila bilang mga heroes. Isang babae ang lumapit at sinabi sa kanila na hindi na sila nasa orihinal nilang mundo at na-summon sila para gamitin ang kanilang kapangyarihan bilang heroes upang iligtas ang mundong ito. Ipinakilala niya ang sarili bilang si Elizabeth, Empress ng Sidonia Empire. Isang tingin pa lang sa mukha nito, napansin agad ng mga kabataan na mukhang kainahinala ang babae. Sa sandaling iyon, nag-activate ang unique skill ni Ain. Mukhang binigyan siya ni Noah ng basbas na revelation kapag sinunod niya ang instinct niya, natural siyang makakarating sa tamang sagot. At sa ngayon, sinasabi ng kutob ni Ain na taksil si Elizabeth kaya hindi siya dapat pagkatiwalaan. Samantala, pagdating ni Takumi sa Board Village, sinalubong siya kaagad ng mga magulang ni Molly at nagpasalamat sa pagligtas niya sa kanilang anak. Ipinakilala ng ama bilang Banga at ng ina bilang Martha. Hinangaan nila si Takumi, iniisip na napaka-responsable nitong tao para maglakbay ng ganoon kalayo mag-isa. Sinamantala ni Takumi ang pagkakataon upang magtanong kung maaari ba siyang manatili sa nayon pansamantala, ipinaliwanag niyang wala siyang ibang mapuntahan. Malugod naman siyang tinanggap ni Banga at Martha, ngunit sinabi nilang wala talagang inn sa village kaya wala siyang matutuluyan sa ngayon. Ngunit nagmungkahi sila ng solusyon, pwede siyang ipagtayo ng bahay ng mga villagers. Hindi nagtagal, nagtipon ng buong nayon sa isang bakanteng lote upang simulan ang paggawa. Gusto ring makatulong ni Takumi kaya ginamit niya ang earth magic para patagin ang lupa para sa pundasyon. Unang beses niyang gumamit ng mahika sa ganitong kalaking saklaw. Kaya halos himatayin siya dahil sa pagkaubos ng mana. Namangha ang mga villagers na nagawa niyang gumamit ng earth magic ng ganoon kadali. Nagtanong si Takumi kung may kakaiba ba sa ginawa niya, ngunit sinabihan siyang huwag mag-alala. Dahil sa naihanda na niyang pundasyon, nagpatuloy ang mga villagers sa pagtatayo ng bahay. Pagsapit ng kinaumagahan, tapos na ang bahay ni Takumi. Dahil sa kanyang carpentry, blacksmithing, at sewing skills, nakagawa siya ng maayos na set ng muebles para sa sarili niya. Pero may isa pa siyang gustong subukan. Nakakuha siya ng iba't ibang ores mula sa village blacksmith na si Boran at gusto niyang gamitin ang alchemy para kumuha ng metal mula rito. May iron ore, silver ore, copper ore, at kahit magic iron ore pa siya. Sinimulan niya sa iron at sinubukan niyang gumawa ng iron ingot. Karaniwan, nangangailangan ito ng malaking pugon at ilang oras na trabaho. Pero dahil sa alchemy skill niya, nagawa niya ito agad-agad. Malaki lang ang nabawa sa mana niya. Naging matagumpay ang unang pagsubok niya sa ore extraction at tuwang-tuwa si Takumi sa resulta. Dahil sa excitement, nagpasya siyang mag-extract pa ng mag-extract upang magkaroon siya ng maraming materyales para sa mga susunod niyang gagawin. Makalipas ang ilang oras, dumating si Molly sa bahay ni Takumi para dalhan siya ng hapunan. Pagbukas ni Molly ng pinto, nagulat siya nang makita si Takumi na nakahandusay sa sahig, halatang lupaypay. Lumalabas na masyado niyang pinilit ang sarili sa ore extraction at muntik na siyang mamatay dahil sa matinding pagkaubos ng mana. Mabuti na lang at agad siyang nabigyan ni Martha at Banga ng recovery potion kaya bumalik siya sa normal. Gustong-gusto pa sanang ituloy ni Takumi ang pagprakti ng kanyang alchemy pero nangako siya sa mag-asawa na hinding-hindi niya na muling sosobrahan ang sarili. Habang lumilipas ang oras, marami siyang na-extract na iron, copper, at kahit kaunting gold na sapat upang makagawa siya ng napakaraming kapaki-pakinabang na kagamitan. Pagkatapos niyang magprakti ng alchemy, ginugol naman niya ang panahon sa pandayan kasama si Boran upang matutunan ang paggawa ng iba't ibang klase ng sandata. Naging maganda ang resulta ng blade na na-forge niya at kapag natapos na ni Boran ang sheath nito, makukumpleto na ang kabuuang sandata. Umabot na sa level 40 ang blacksmithing skill ni Takumi. Kaya nagpas siyang tapusin muna niya yon at lumipat sa ibang bagay. Lumapit si Takumi kay Banga upang manghiram ng ilang potion.
Agad naman siyang pumayag si Banga bagaman binanggit niyang basic lamang ang mga potion na mayroon siya at baka hindi masyadong kapaki-pakinabang. Sinabi ni Takumi na ayos lang yun, kailangan niya lang ng sample na magiging template. Plano niyang gumawa ng sarili niyang potions gamit ang mga halamang nakalap niya sa kagubatan. Napahanga si Banga sa sipag at inisyatiba ni Takumi kaya buong suporta niyang inalok ang sarili. At sinabi pang bibilhin niya ang ilang potion kapag handa na ang unang batch. Nagpasalamat si Takumi at gamit ang basic potion bilang reference, sinimulan niyang gumawa ng sarili niyang bersyon. Gumamit siya ng hillock leaves at tubig, maingat na sinusunod ang proseso. Pagkatapos, ibinuhos niya ang nagawa niyang potion sa isang glass jar at inihambing ito sa potion na binigay ni Banga. Pareho silang kulay asul, pero mas matingkad ang kulay ng potion ni Takumi at halatang may taglay itong bahid ng mahika. Kahit mukhang promising ang resulta, hindi pa rin sigurado si Takumi kung matagumpay ba ito. Alam niyang kailangan niya itong subukan para matiyak kung ligtas inumin, ngunit nag-aalangan siyang i-risk na posibleng lasunin ang sarili. Upang makabuo ng kaunting poison resistance. Nagpasya siyang kainin kung anumang kaina-hinalang bagay ang makita niya hanggang halos mamatay siya bago gumamit ng healing magic para pagalingin ang sarili. Pagkaraan ng ilang oras ng ganitong self-destructive na pagsubok, talagang napakasama ng pakiramdam niya. Ang tanging magandang nangyari ay nakakakuha siya ng purification skill dahil sa paulit-ulit na paghilom. Habang bumabangon si Takumi, may narinig siyang tunog sa likuran. Paglingon niya, nakita niya ang isang napakalaking boar na nakatitig sa kanya. Malinaw na agresibo ang hayop, kaya inihanda ni Takumi ang kanyang sibat upang ipagtanggol ang sarili. Habang sumusugod ang boar, nabasag ang sibat ni Takumi sa impact na hindi man lang nakaapekto sa hayop at iniwan siyang walang panangga. Dahil sa sobrang desperasyon, ginamit niya ang lahat ng uri ng mahika na meron siya, ngunit wala kahit isa ang umubra laban sa boar. At para lalong lumala ang sitwasyon, napansin niya ang isang poison spider na dahan-daang lumalapit sa likuran niya. Handang umatake. Napagtanto ni Takumi na talagang naipit na siya. Pero sa halip na siya ang tirahin, inatake ng spider ang boar, dahilan para ma-distract ito at hindi tamaan si Takumi. Gayunpaman, hindi tumigil ang boar at muling sumugod, halos wala ng oras si Takumi para kumilos. Wala pang gumana sa mga physical attacks niya, pero may isa pa siyang taktika na hindi sinusubukan. Habang muling rumaragasa ang boar papunta sa kanya, tumalon si Takumi sa ere at sa mismong sandali ng impact, ginamit niya ang alchemy skill sa ulo ng boar para i-break down ito. Nagtagumpay ang mabilis na pag-iisip niya at nakaligtas siya sa engkwentro. Ngayong ligtas na siya, naisip niyang tingnan ang lagay ng spider na tumulong sa kanya. Malubha ang kondisyon nito matapos masagi ng boar, kaya ginamitan niya ito ng healing magic para hindi mamatay. Nang matapos iyon, tumayo na siya para bumalik sa nayon. Ngunit nakatanggap siya ng notification na nakuha niya ang spider bilang tamed monster. Hindi niya akalaing posible pala yon. Nagdalawang isip siya dahil delikadong monster ang mga spider, pero tumingin si spider sa kanya gamit ang malalaki at bilog nitong mata. Sa huli, tinanggap niya ito bilang alaga at pinangalanan itong Maple. Hindi nagtagal at nakabalik si Takumi sa nayon, dala-dala ang napakalaking boar na napatay niya. Humanga ang mga villagers sa nagawa niya, ngunit mas lalo silang namangha nang makita nilang napaamo niya ang isang poison spider. Wala pang sino mang nagawa iyon noon. Pagkatapos ng lahat, iminungkahi ni Takumi na paghatian ng mga villagers ang boar dahil imposibleng maubos niya iyon mag-isa. Nang gabing iyon, nagdaos ang nayon ng isang malaking silo-salo bilang parangal sa kanya. Habang abala ang lahat sa kasiyahan, nilapitan siya ni Banga at ibinigay ang mga valuable leftovers mula sa boar, sabay payo na ibenta niya ang mga iyon sa pinakamalapit na syudad, ang Bolton. Dahil dito, napagpasyahan ni Takumi na Bolton ang kanyang susunod na destinasyon. Samantala, pinagmamasdan pa rin ni Goddess Noan si Takumi at natutuwa siya sa pag-unlad nito. Isang kapwa-Diyosa ang nagtanong sa kanya kung ano ba talaga ang layunin niya sa pagbibigay kay Takumi ng espesyal na pagtrato, binigyan niya ito ng espesyal na katawan, kakaibang blessing, at sinentback pa ng 1 taon bago ay activate ng Sidonia ang summoning spell. Ngunit sagot ni Noan, wala siyang partikular na moibong tinutumbok, ginagawa lang niya ang sa tingin niya ay tama. Kinabukasan, paggising ni Takumi, nadiskubre niyang nakatali siya sa kama. Agad niyang naisip na si Maple ang may kagagawan. Humingi ng paumanhin si Maple, ipinaliwanag niyang nakakaramdam siya ng labis na pag-iisa dahil naging abala si Takumi nitong mga nakaraang araw at gusto lang niyang makuha ang atensyon nito. Napaisip si Takumi at naunawaan niyang masyado siyang nakatutok sa trabaho kaya nababaliwala niya si Maple. Upang bumawi, nagpasya siyang magpahinga muna at ilaan ang buong araw sa paglalaro at pag-spend ng oras kasama si Maple na labis namang ikinatuwa ng spider.
Sa sandaling iyon, pumasok si Martha para magdala ng tanghalian kay Takumi. Napansin niyang parang may kakaiba sa pagitan ni Takumi at Maple, pero agad siyang sinabihan ni Takumi na hindi iyon kung ano man ang iniisip niya. Tinanggap naman iyon ni Martha, ngunit hindi niya napigil ang mapansin na maganda ang kalidad ng silk na ginagawa ni Maple. Plano niyang kunin ang mas maraming silk mula kay Maple kapag nagkaroon siya ng pagkakataon. Kinahapunan, nagawa ni Martha ang isang kamiseta na gawa sa spider silk at agad na naaliw ang lahat ng kababaihan sa nayon sa lambot at ganda ng tela. Nagulat si Takumi nang malaman niyang mataas ang demand sa spider silk, isang luxury material na karaniwang kayang bilhin lamang ng mga noble. Tinanong ni Martha si Maple kung maaari pa siyang gumawa ng mas maraming silk at nagsimula namang maglabas ng silk si Maple. Ang problema, mabagal at matrabaho ang proseso, kaya hindi muna makakapaglaro si Maple kasama si Takumi. Medyo nadismaya si Takumi dahil sabik din sana siyang makabawi kay Maple, pero marami rin naman siyang kailangang gawin kaya hindi na niya masyadong ininda. Mahigit isang buwan na mula nang dumating si Takumi sa nayon at balak na niyang tumulak patungo sa syudad upang pagtuunan ng pag-aaral ang kanyang alchemy. Gayunman, nahihirapan siyang sabihing palm sa mga taga-nayon dahil malapit na rin sila sa kanya. Pumunta muna siya sa pandayan upang makita si Boran at ipagpatuloy ang pag-asa sa blacksmithing. Di nagtagal, matagumpay nilang nakagawa ng chest plate na eksaktong sukat kay Takumi at isang pares ng steel toe boots. Binanggit ni Bora na makatutulong ang boots kung sakaling kailangan niyang manipan ng kalaban, ngunit agad na nilinaw ni Takumi na wala siyang balak makipaglaban, ang talagang layunin niya ay maging alchemist. Dumating si Banga at natuwa siyang natapos na rin ang armor ni Takumi. Gayunpaman, aminado siyang mamimiss niya si Takumi kapag umalis na ito. Alam niyang hindi panghabang panahon dito si Takumi kung nais nitong palagwin ang kanyang kakayahan at production business. Makabubuti talagang pumunta siya sa syudad kung saan makakabenta siya ng mas marami at magkakaroon ng tuloy-tuloy na supply ng materyales. May isang mangangalakal mula Bolton na darating sa nayon sa loob ng ilang araw, kaya inayos ni Banga na makasabay si Takumi pabalik sa Bolton. Malungkot man sila sa pag-alis niya. Naunawaan nilang ito ang tamang hakbang at hinikayat si Takumi na simulan ng ihanda ang kanyang mga gamit. Nagpasalamat si Takumi sa lahat ng kanilang suporta at naglakad pabalik ng bahay upang mag-empake. Sa daan, nasalubong niya si Martha na may dalang balde ng karne. Nag-usisa si Takumi at tinanong si Martha kung ano ang ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Martha na papunta siya upang itapon ang lamang loob ng isang horned rabbit na nakuha ni Banga. Bagamat ang mga ito ang pinakamasarap na bahagi ng kuneho, kailangan ng maingat na pagproseso upang matiyak na wala itong sakit o parasite. Dahil wala ang nayon ng angkop na kagamitan para rito, kailangan niyang itapon ang karne upang walang magkasakit. Sinabi ni Takumi na hindi na iyon kailangan dahil kaya niyang linisin ang karne. Yumuko siya at gumamit ng purification magic kaya dapat ligtas ng kainin ang mga laman loob sa timba. Nagpasalamat si Martha, ngunit hindi rin maitago ang pagkagulat dahil bihirang-bihira ang gumagamit ng light magic. Binigyan niya si Takumi ng babala na huwag basta magbubunyag ng kakayahang iyon kapag umalis na siya sa nayon dahil makakaakit iyon ng hindi kanais-nais na atensyon. Tinanggap ni Takumi ang babala at nangakong magiging maingat. Gayunpaman, habang nasa nayon pa siya, napagpasyahan niyang gamitin ang kanyang kakayahan upang pagandahin ang buhay ng mga residente. Gamit ang earth magic, nagtayo siya ng matibay na brick wall para palakasin ang depensa ng nayon. Nagtayo rin siya ng water pump at iba pang mahahalagang pasilidad. Pagsapit ng araw ng pag-alis ng mga ngalakal, halos hindi na makilala ang nayon dahil sa laki ng pagbabago. Dumating ang mga ngalakal na si Peck at sinalubong siya ni Banga. Matapos ang isang trade deal, lumapit si Takumi upang magsimula ang kanilang paglalakbay. Narinig na ni Peck ang tungkol kay Takumi mula kay Banga, kaya agad niyang ipinakilala ang sarili. Tinanong nila si Takumi kung handa na ang lahat ng kanyang gamit at sinabi niyang wala siyang nakalimutan, ngunit may isang bagay siyang gustong ibigay. Kumuha siya ng potion mula sa bag at iniabot kay Banga. Binanggit niyang nakaiwan na siya ng humigit kumulang 100 bote sa bahay ni Banga para sa mga emerhensya. Nais niyang gamitin iyon ni Banga para gamutin ang anumang sugat. Nabigla si Peck sa kalidad ng potion at humingi ng permiso upang suriin ito ng mas malapitan. Matapos niyang tingnan, agad niyang nakilala na isa itong high-level potion. Dumating ang iba pang taga-nayon upang magpaalam. Sinabi ni Peck na hihintayin niyang matapos ang kanilang pamamaalam bago sila umalis. Nagpaalam si Molly kay Maple, na mahimbing na natutulog sa sako ni Takumi. Iniabot naman ni Martha ang isang kasuotan na ginawa nila mula sa silk ni Maple. Lubos na nagpapasalamat si Takumi sa regalo at sa lahat ng kabutihang ipinakita sa kanya kahit bago pa lamang siya sa nayon.
Sumakay siya sa karwahe, at binigyan siya ng mga taga-nayon ng taos-pusong pamamaalam, sinasabing palagi siyang may lugar sa kanilang nayon. Habang papunta sila sa Bolton, napansin ni Peck kung gaano kamahal si Takumi ng mga taga-nayon, at ramdam din iyon ng iba pang nasa karwahe. Pagkatapos, ipinakilala ng grupo na kasabay nilang papuntang Bolton ang kanilang mga sarili. Nagpakilala ang lalaking may blonding buhok bilang Heath. Ang pulang buhok ay si Real, at ang seryosong mukhang lalaki ay si Boger. Sila ay bahagi ng isang sirang party na tinatawag na Lion Fang at nagsisilbing mga tagapagbantay ni Peck. Gayunman, dahil tahimik ang rehiyon, madalang silang magkaroon ng trabaho. Napansin ni Real na mahigpit na hawak ni Takumi ang kanyang bag at tinanong kung may mahalagang laman iyon. Ipinaliwanag ni Takumi na natutulog sa loob ang kanyang alagang killer spider. Nagulat ang grupo na nagawa ni Takumi na paamuin ang isang napakadelikadong nilalang. Ipinilit ni Real na makita ang spider, ngunit naging sobrang kakaiba ang dating ng kanyang kilos. Dahil dito, sinuwag siya ni Maple sa mukha. Agad namang nagpaumanhin si Takumi, ngunit sinabi ng iba na hindi niya kailangang mag-sorry dahil karapat-dapat si Real sa nakuha niya. Biro pa ni Heath na baka pagkatapos makilala si Real ay magsimulang katakutan ni Maple ang lahat ng tao. Ngunit hindi naman ganoon ang nangyari, tila mas gusto pa nga ni Maple si Boger. Habang abala ang lahat sa pagtingin kay Maple, tinawag ni Peck si Takumi sa unahan upang pag-usapan ang potion na nakita niya kanina. Tinanong niya kung may iba pa bang stock dahil nais niyang bumili. Handang ibenta ni Takumi ang ilan, ngunit biglang huminto ang kabayo. May problema sa unahan. Napapalibutan ng karwahe ng isang pulutong ng goblin, malinaw na naghahanda para umatake. Sa kabutihang palad, sabik ang grupo dahil sa wakas ay may pagkakataon silang kumilos. Sinabi nila kina Takumi at Peck na magpahinga lamang at sila na ang bahala. Humakbang sila palabas ng karwahe at hinarap ang humigit kumulang 20 goblin. Tiwala sila sa kanilang kakayahan at agad sumugod. Pinapabagsak ni Real ang mga goblin mula sa malayo gamit ang kanyang pana. Habang sina Boger at Heath ang humahawak sa labanan sa malapitan gamit ang kanilang mace at palakol. Hindi nagtagal at nalipol nila ang buong grupo. Pagkatapos, sinimulan nilang kunin ang mga magic stone mula sa mga bangkay. Pagbalik nilang lahat sa karwahe, ipinagpatuloy nila ang paglalakbay. Lumipas ang 3 araw bago nila marating ang Bolton. Pagdating sa lungsod, nagtungo agad ang mga miyembro ng Lion Fang sa Adventurers Guild upang i-report ang matagumpay na pagsasagawa ng kanilang bodyguard mission. Sumama si Takumi dahil kailangan din niyang magparehistro upang manatili sa syudad. Mas nais sana ni Takumi na sumali sa Alchemist Guild, ngunit wala iyon sa lugar kaya napilitan siyang magparehistro bilang adventurer. Ipinaliwanag ng receptionist na si Hans na magagamit ni Takumi ang Adventurer Guild card bilang pagkakakilanlan, at hanggat nakakakumpleto siya ng kahit isang simpleng quest bawat buwan, mananatiling aktibo ang kanyang card. Tinapos ni Takumi ang pagpaparehistro at ipinakilala si Maple bilang kanyang alagang monster. Matapos makumpleto ang lahat ng papeles, nagtungo si Takumi sa Payek Trading Company para ayusin ang bentahan ng kanyang mga potion. May humigit kumulang 100 bote siya ng 3 uri ng potion. At lahat iyon ay napakataas ng kalidad. Nakahanda si Peck na magbayad ng 10 silver coins bawat healing at stamina potion, at 50 silver coins naman bawat mana potion. Nag-compute si Takumi sa isip niya at napagtanto niyang aabot sa mahigit 7 milyong yen ang kikitain niya. Naniniwala siyang sobra-sobra ang halagang iyon, ngunit ipinaliwanag ni Peck na mas malaki pa sana ang kinita niya kung mayroon na siyang matibay na reputasyon bilang producer. Dahil balak ni Takumi na maging full-time producer sa lungsod. Iminungkahi ni Peck na humanap siya ng bahay na may kasamang workshop para mas madali ang trabaho. Doon lamang naalala ni Takumi na hindi pa pala niya napag-iisipan kung saan siya titira ngayong nasa syudad na siya. Nagpasya si Peck na tulungan siya at tinawag ang kanyang assistant na si Thomas upang ipakita kay Takumi ang isang magandang property na abot kaya raw ang renta. Ngunit pagdating nila sa bahay, halos mansion ang itsura nito, kaya duda si Takumi kung kaya niya talaga. Tiniyak ni Thomas na mura lamang ang mansion at garantisadong walang multo roon. Napansin ni Takumi ang workshop na nakakabit sa bahay at agad siyang napaisip. Perpekto iyon para sa trabaho niya. Dahil sa kinita niya mula sa pagbebenta ng potion, kaya niya itong bilhin. Matapos pag-isipan, sinabi ni Takumi na bibilhin niya ang mansion. Masaya si Thomas at agad inasikaso ang mga papeles para makalipat na si Takumi kinabukasan kung nanaisin niya. Habang naglalakad sila sa syudad, nakasinghot si Takumi ng napakabaho sa hangin. Napansin ito ni Thomas at ipinaliwanag na nagmumula ang masamang amoy sa sewer system ng lungsod. Ang mga mayayaman ay gumagamit ng magical purifiers para linisin ang kanilang dumi, ngunit ang pangunahing sewer ng lungsod ay walang ganoong kagamitan.
Napakahirap makakuha ng magical purifier dahil tanging sa sinaunang ruins at dungeon lamang ito natatagpuan, sobrang mahal upang ikabit sa buong sewer system. Paminsan-minsan ay nag-uupa ang lungsod ng mga pari para linisin ito gamit ang magic, ngunit karamihan ng oras ay nananatiling marumi ang mga lagusan. Kinabukasan, lumipat na sina Takumi at Maple sa kanilang bagong bahay. Ang unang bagay na gusto niyang ayusin ay ang problema sa sewer. Kumuha siya ng pirasong quartz at clay mula sa Payek Company at gamit ang magic, hinubog niya ang mga ito. Pinagsabay niya ang fire magic at space-time magic para mabilis itong malutong. Matapos pa ulit-ulit gawin yon, nauubos ang mana ni Takumi kaya napilitan siyang uminom ng ilang mana potion. Sa kabutihang palad, matagumpay niyang natapos ang kanyang nilikha, isang modernong palikuran. Sa sandaling iyon, narinig ni Takumi ang sigaw ni Peck mula sa sala. Nagmamadali siyang pumunta roon at nadatnan si Peck na nabalot ng buo ng sutla ni Maple mula ulo hanggang paa. Naguguluhan si Takumi kaya tinanong niya si Maple kung bakit niya ginawa iyon. Ipinaliwanag ni Maple na inisip niyang matatawa si Peck. Sa totoo lang, dahil sa sobrang lambot at nakakakalma na texture ng sutla ni Maple, agad ngang nakatulog si Peck. Pero hindi ibig sabihin nito na tama ang ginawa niya. Taos-pusong humingi ng paumanhin si Takumi para sa inasal ni Maple. Sinabi naman ni Papak na ayos lang kahit medyo nagulat siya nang bigla siyang atali. Pagkatapos ay nagpaalam siyang gagamit muna ng banyo ni Takumi. Pagkapasok niya, agad din siyang lumabas at nagtanong kung ano raw ang kamanghamanghang kagamitang iyon. Ipinaliwanag ni Takumi na isa iyong toilet na nakakabit sa isang magical purification device. Automatiko itong naglilinis kapag tapos ka na. Sa madaling sabi, pagkatapos mong magbawas, gumagamit ito ng purification magic para tunawin at gawing inorganic material ang dumi. Saka ito i-flush palabas. Naintindihan naman agad ni Papek ang sistema, pero sinabi niyang tanging isang taong may aptitude para sa light magic lang ang kayang gumawa ng ganoong uri ng teknolohiya. Doon na-realize ni Takumi na baka nadulas siya, lalo na't mahigpit siyang binalaan ni Martha na huwag basta-basta gagamit ng light magic sa publiko. Nag-aalala, nakiusap si Takumi kay Peck na panatilihin itong lihim. Naiintindihan naman ni Peck ang sitwasyon kaya pumayag siyang huwag magsabi kahit kanino. Ngunit dahil talagang humanga siya sa toilet, nagpumilit siyang gumawa si Takumi ng 100 piraso pa. Nag-alinlangan si Takumi dahil sobrang hirap ng gawin ng isa pa lang, paano pa ang 100. Pero dahil sa pagpupumilit ni Peck, pumayag siya basta't si Peck ang magbibigay ng kinakailangang materyales. Tuwang-tuwa si Peck pero alam niyang hindi makatuwirang ipagawa lahat kay Takumi. Kaya iminungkahi niyang kumuha si Takumi ng isang alipin. Nagulat si Takumi dahil hindi niya kailanman naisip ang pagkakaroon ng alipin. Ipinaliwanag ni Peck na kung gusto ni Takumi na manatiling lihim ang kakayahan niya, ang pagkakaroon ng aliping tutulong ay ang pinakamaligtas na opsyon dahil obligado ang mga alipin na manahimik tungkol sa mga lihim ng kanilang master. Dagdag pa niya, ang pagkakaroon ng talento sa light magic ay napakabihira at itinuturing na tanda ng divine favor, kaya tiyak na maeengganyo ang Church of Divine Light na pilitin siyang magtrabaho para sa kanila. Malaki ang kinikita ng simbahan sa pagmonopolyo ng purification magic. Hindi sila matutuwa kung malaman nilang posibleng magkaroon ng mga karaniwang tao ng murang purification gamit ang mga toilet na gawa ni Takumi. Pero may naisip si Peck na paraan para makaiwas sa simbahan kaya sinabihan niyang huwag munang mag-alala si Takumi. Ang pinakamahalaga ngayon ay hindi malaman ng simbahan ang tungkol sa light magic niya. Kaya pinaninindigan ni Peck na mas mabuti nga kung kukuha siya ng alipin. Pero mariing tumanggi si Takumi. Sinabi niyang kaya niyang gawin ang lahat ng mag-isa. Ngunit biglang nagliwanag ang guild card niya. Pagtingin niya, may mensahe itong nagsasabing kailangan niyang tapusin ang isang verification quest para mapanatili ang status niya bilang adventurer. Narealize ni Takumi na wala siyang sapat na oras para matapos ang lahat ng toilet kung siya lang mag-isa. Kaya napilitan siyang pumayag na bumili ng alipin. Dinala siya ni Peck sa Mulan Trading Company na kilala bilang pinakamatino at pinaka-etikang slave trader sa lugar. Habang nakikipag-usap si Peck sa may-ari para ayusin ang magandang deal para kay Takumi, naglakad-lakad muna si Takumi patungo sa hardin dahil naakit siya sa ganda nito. Sa hardin, napansin niya ang isang napakagandang elf girl na nakaupo sa terasa. Pagkaabot ng tingin nila, agad nitong sinabi kay Takumi na umalis siya. Maya-maya, ipinakilala ni Peck si Takumi kay Mulan, ang may-ari ng kumpanya. Sinabi niya kay Mulan na interesado si Takumi sa pagbili ng alipin pero binanggit din niyang halatang nag-aatubili ito. Nagtaka si Mulan na tinanong si Takumi kung bakit ganoon ang pakiramdam niya. Ipinaliwanag ni Takumi na sa pinanggalingan niyang bansa, matagal nang ipinagbawal ang pagbili at pagbenta ng tao, kaya mahirap para sa kanya na tanggapin ang ganitong sistema rito.
Tinanggap ni Mulan ang dahilan niya at sinabing nauunawaan niya ang pagdadalawang isip ni Takumi. Pero nilinaw niyang dito, kahit papaano, may mga karapatan at pribilehiyo pa rin ang mga alipin. Ganito ang patakaran, tungkulin ng may-ari na ibigay ang pangunahing pangangailangan ng alipin tulad ng pagkain, damit, at tirahan. Kapalit nito, inaasahan namang gagampanan ng alipin ang mga tungkuling nakasaad sa kontrata. May clause din sa kontrata na nagbabawal sa alinmang panig, master o slave, na saktan ng isa't isa ng nakamamatay. Ang mga permanenteng kontrata naman ay karaniwang ibinibigay sa mga kriminal o mga bihag ng digmaan bilang alternatibo sa parusang kamatayan. Pero karamihan ng kontrata ay mula sa mga taong ilegal na ibinenta ng mga bandido. Iminungkahi ni Peck na war slave ang pinakamagandang pagpipilian para kay Takumi dahil hindi sila pwedeng umalis sa master nang walang pahintulot. Kayang ayusin ni Mulan ito pero tinanong niya kung bakit mahalagang ganoon ang kondisyon. Sinimulang ipaliwanag ni Peck ang pambihirang kakayahan ni Takumi sa paglikha ng mga kagamitan at ang pangangailangang maprotektahan ang kanyang mga sikreto. Pero iginiit ni Mulan na marinig ito mismo kay Takumi. Kaya nilinaw ni Takumi na bilang isang producer, gusto niyang makapag-focus sa trabaho pero nahihirapan siya dahil sa dami ng quest mula sa Adventurers Guild. Dahil nakatira rin siya sa isang mansyon, kailangan niya ng taong makakatulong sa pag-aasikaso ng bahay. Bukod pa roon, dahil sa ilang kakaibang kakayahan niya, kailangan niyang masiguro na hindi isisiwalat ng alipin ang anumang impormasyon tungkol sa kanya. At dahil may mga quest siyang nangangailangan ng pagkuha ng sangkap at maaaring mapanganib, kailangan niya ng alipin na marunong lumaban para sa kaligtasan nila pareho. Naintindihan agad ni Mulan na wala namang masamang balak si Takumi. Ngunit mariin niyang tinanggihan ang ideya na iatang sa iisang alipin ang parehong gawaing bahay at labanan. Handa lang makipagnegosyo si Mulan kung papayag si Takumi na dalawang magkaibang alipin ang bibilhin niya, isa para sa gawaing bahay at isa para sa labanan. Dahil doon, binanggit niyang may kilala siyang perpektong housekeeper at ipinatawag niya si Maria. Si Maria, na naging alipin pa mula pagkabata, ay sinanay ng gusto sa pagbasa, pagsulat, matematika, at pangkalahatang gawaing bahay. Kaya angkop na angkop siya para sa posisyon. Buo ang kumpiyansa ni Maria nang sabihin niyang kaya niyang pangasiwaan mag-isa ang gawaing bahay ng buong mansyon, bagay na nagbigay ginhawa kay Takumi. Napansin ni Maria na tila may iniisip si Takumi kaya tinanong niya ito kung may problema. Sagot ni Takumi, nalilito lang siya kung bakit wala pang bumibili kay Maria, gayong napakagaling at napaka-cute niya. Namula si Maria sa hiya sa pagkakasabi niyang cute, kaya agad namang nag-apologize si Takumi dahil baka hindi nararapat iyon. Huminga ng malalim si Maria at sinabi kay Takumi na tanging mga gawaing bahay lang ang kaya niyang gawin, kung ano lang ang nakasaad sa kontrata, at wala nang iba. Sinabi ni Takumi na ayos yon dahil housekeeping lang naman ang kailangan niya. Pero mas lalo pang idiniin ni Maria na walang iba siyang gagawin maliban sa trabahong iyon. Hindi maintindihan ni Takumi kung bakit pinapanto iyon ng paulit-ulit lalo na't ipinaliwanag na ni Mulan kung paano gumagana ang mga kontrata. Hanggang sa bigla na lang sabihin ni Maria na hindi niya kayang makipagtalik kay Takumi. Pareho silang nataranta, pero mabilis na nilinaw ni Takumi na wala siyang masamang balak. Gusto lang talaga niya ng housekeeper, walang kahit anong hindi naangkop. Nang malinaw na ang lahat, tinanong ni Takumi si Maria kung handa pa rin ba siyang pumasok sa kontrata. Masaya itong pumayag. Dahil tapos na ang usapan, inanunsyo ni Mulan na sisimulan na niyang ihanda ang kontrata para kay Maria. Pagdating naman sa battle servant, ipinaliwanag ni Mulan na wala siyang kasalukuyang alipin na tumutugma sa hinahanap ni Takumi. Ngunit biglang nagsalita si Maria, sinasabing nandyan pa si Sofia. Hindi nagustuhan ni Mulan na kinukwestiyon siya, kaya inutusan niyang bumalik sa kwarto si Maria at simulan ang pag-iimpake ng kanyang gamit. Pagkaalis ni Maria, tinanong ni Takumi si Mulan kung totoo ba ang sinabi nito. Kinumpirma ni Mulan na may battle slave nga roon, pero binalaan siyang baka hindi bagay sa kanya si Sofia dahil sa dami nitong problemang dala. Sinubukan niyang tapusin ang usapan pero nagka-interes si Takumi at hiniling na makilala si Sofia. Sa wakas, pumayag din si Mulan at dinala siya sa kwarto nito. Pagdating nila, nagulat si Sofia nang makita na ang dumating ay ang lalaking nakita niya sa hardin kanina. Ipinaliwanag ni Mulan ng pinagmulan ni Sofia, isa siyang war slave na nahuli noong digmaan sa pagitan ng Kingdom of Triara at Kingdom of Fuger. Mahigit 50 taon na ang nakalilipas. Nagulat si Takumi nang malaman niyang lampas 50 na ang edad ni Sofia, kaya ipinaliwanag ni Mulan na ang Kingdom of Fuger ay isang elf nation, at likas sa mga elf ang napakahabang buhay. Ipinaliwanag ni Mulan kung bakit nahihirapan si Sofia na magkaroon ng kontrata. May kapansin-pansin siyang peklat sa kanyang mga tainga at parehong ang kanang kamay at kaliwang binti niya ay may limitadong paggalaw.
Dahil pa lang sa mga pisikal na pinsalang ito, hindi na siya ang tipo ng battle slave na hinahanap ng karamihan. Higit pa rito, nawala rin ang kakayahan niyang gumamit ng elemental magic, ang isa sa pangunahing katangian ng mga elf, isang indikasyong maaaring nasumpa siya. Dahil sa lahat ng ito, duda simula na magiging kapaki-pakinabang si Sofia sa mga quest ni Takumi. Sa kabila ng mga babala, iginiit ni Takumi na siya mismo ang gustong magtasa ng sitwasyon at humiling ng ilang sandaling makausap si Sofia nang sila lang. Nag-aatubili man, pumayag si Mulan at iniwan silang dalawa. Pagkaalis ni Mulan, marahang hinawakan ni Takumi ang mukha ni Sofia at tumingin sa kanyang mga mata. Hindi niya gusto ang paggamit ng appraisal ng walang pahintulot pero pakiramdam niyang kailangan niya itong gawin upang maunawaan ang tunay na kalagayan ni Sofia. Nang makita niya ang status screen nito, nabigla siya, napakataas na mga stats ni Sofia. Totoong nililimitahan siya ng kanyang mga sugat at sumpa, ngunit kung maisasaayos iyon, magiging perpekto siyang battle companion. Pagbalik ni Mulan, tinanong niya kung nakapagdesisyon na ba si Takumi. Buong kumpiyansa niyang sinabi na gusto niyang kunin si Sofia. Nagulat si Sofia at muli niyang nagpaliwanag tungkol sa lahat ng kanyang kahinaan, ngunit tiniyak ni Takumi na aayusin niya ang lahat ng iyon kaya hindi ito magiging problema. Impresyonado sa tiwala ni Takumi, pumayag si Mulan na ipagkatiwala sa kanya si Sofia. Makalipas ang ilang minuto, natapos ni Mulan ang paghahanda ng kontrata at tanging ang pag-execute na lang nito ang kulang. Nagtipon silang tatlo habang ginamit ni Mulan ng magic upang atali sila sa mga kasunduang napag-usapan. Pagkatapos ng proseso, opisyal nang naging mga alipin ni Takumi sina Maria at Sofia. Nagpasalamat si Maria kay Takumi dahil pinili siya nito at nangakong pagbubutihin niya ang trabaho. Sinundan nito ni Sofia na nagpahayag din ng parehong pangako. Pagkatapos, bumalik silang tatlo sa bahay ni Takumi. Pagbukas pa lang ng pinto, masiglang tumalon palabas si Maple upang salubungin si Takumi. Dahil inakalang panganib ito, agad na nag-alerto sina Maria at Sofia, at naghanda pa si Sofia na umatake. Pero mabilis na pinigilan sila ni Takumi at ipinaliwanag na si Maple ay ang kanyang pet killer spider. Naguluhan man sila sa simula, tinanggap na lamang nila ang paliwanag at nagpanggap na normal lang ang sitwasyon. Ipinakita ni Takumi sa kanila ang isa sa mga bakanteng kwarto sa mansyon. Gustong-gusto ni na Sofia at Maria ang kwarto, kaya sinabi ni Takumi na si Sofia na ang gagamit nito. At si Maria naman ang kwartong katabi. Hindi sila makapaniwala na binibigyan sila ni Takumi ng kanya-kanyang silid, pero sa isip niya, hindi niya naman ginagamit ang mga iyon, kaya mas mabuting may makinabang. May malaki ring paliguan sa mansyon, kaya sinabi niya na matapos silang mag-ayos ng gamit, pwede nilang gamitin ang bath anumang oras. Tuwang-tuwa si Maria sa narinig. Maya-maya, habang naliligo silang dalawa, sinabi ni Maria kung gaano siya kasaya na pinili rin ni Takumi na bilhin si Sofia. Inamin ni Maria na hindi niya kailanman inakalang papayagan ni Mulan na ibenta si Sofia. Sa loob ng 50 taon, tumanggi si Mulan na ipagbili siya, gaano man kalaki ang alok. Kaya para ibenta ni Mulan si Sofia kay Takumi, malamang ay may nakita siyang mapagkakatiwalaan sa kanya. Sumang-ayon naman si Sofia na mabait si Takumi, pero medyo nagdadalawang isip pa rin siya dahil kakaunti lang ang alam nila tungkol sa kanya. Habang inaayos ang kontrata, nasilip ni Sofia ang file ni Takumi at napansin niyang maraming bahagi nito, tulad ng bayan kung saan siya lumaki at lahi, ay blanko. Pinaghihinalaan niyang baka sinasadya talagang itago ni Takumi ang ilan sa kanyang impormasyon. Pagkatapos nilang maligo, lumabas sila at nagulat na nakahanda na ang hapunan, si Takumi mismo ang nagluto. Lalong nalungkot si Maria dahil trabaho niya dapat ang gawaing bahay, kung si Takumi ang gagawa ng lahat, pakiramdam niya wala siyang silbi, na para lang siyang toilet. Ipinaliwanag ni Takumi na gusto lang niyang maging maganang unang araw ni Maria sa trabaho. Pero kung mas ikagiginhawa nito, ipauubaya niya kay Maria ang lahat ng gawaing bahay simula bukas. Sa ngayon, inimbitahan niya silang maupo para makakain silang magkakasalo. Nag-aatubili si Sofia dahil hindi karaniwang kumakain ng mga alipin sa iisang mesa kasama ang kanilang master. Naintindihan ni Takumi na baka magmukha siyang kakaiba sa paningin nila pero ayaw niyang mastok sila sa tradisyon. Dahil dito, binanggit niyang hindi rin niya gusto na tawagin siyang master palagi at iminungkahi niyang tawagin na lang siya sa pangalan niya. Tinanong ni Sofia kung formal bang utos yon. Nilinaw ni Takumi na ayaw niyang pilitin siya kung hindi siya komportable. Mukhang okay naman kay Maria ang pagtawag sa kanya sa pangalan pero nanatili si Sofia na medyo nag-aatubili. Kinabukasan, nagtungo si Takumi sa Pex Trading Company para kunin ang package na in-order niya. Sinabi ni Papat na ginawa niya ang lahat para balutin itong mabuti, pero pinayuhan pa rin niyang mag-ingat si Takumi pag-uwi. Habang pauwi, napansin ni Takumi ang isang simbahan kaya pumasok siya at lumuhod upang manalangin kay Nolan.
Nagpasalamat siya sa lahat ng kasanayang ibinigay nito dahil napakalaki ng naitulong sa kanya. Ngunit may isa siyang matagal ng tanong, nalaman niya na ang Holy Empire of Sidonia ang nagdidikta ng relihiyosong doktrina sa mundong ito, kaya hindi niya maintindihan kung bakit tila galit si Nolan sa kanila. Sa sandaling iyon, narinig niya ang tinig ni Nolan at nakita niya itong nakatayo sa harapan niya, dahilan upang bahagya siyang mataranta. Kalmadong ipinaliwanag ni Nolan na narinig niya ang panalangin ni Takumi kaya dinala niya ito rito para makapag-usap sila. Tungkol sa tanong nito, sinabi ni Nolan na hindi niya kinikilingan ang Sidonia dahil hindi ito sumusunod sa kanyang kalooban. May dalawang pangunahing relihiyon sa mundong ito, ang Church of Creation at ang Church of Divine Light. Ang Church of Creation ay tapat na sumamba sa kanya mula pa noong simula, habang ang Church of Divine Light ay gumagala ng walang pakundangan sa kanyang gabay, at kumikilos ayon lamang sa kagustuhan nito. Ang Imperyong Sidonia ay naglunsad pa nga ng maraming krusada upang pilit na ipalaganap ang kanilang relihiyon sa buong mundo. Sa kabila nito, pinili ni Nolan na huwag makialam dahil wala siyang interes sa mga walang saysay na alitan ng sangkatauhan. Sinabi ni Takumi na medyo tanga ang naging desisyon niyang iyon dahil ang tanging dahilan kung bakit nagawa ng Sidonia na paganahin ang summoning spell na nagdala sa kanya sa mundong ito ay dahil hindi kumilos si Nolan hanggang sa huli na ang lahat. At oo, masama talaga pakinggan kapag ganoon ang pagkakasabi, pero ibinigay naman ni Nolan sa kanya ang lahat ng basbas bilang pagbayad sa kanyang pagkakamali. Gayunpaman, may isang bagay siyang kailangang sabihin kay Takumi, karamihan sa mga basbas ay mananatili sa kanya habang buhay, ngunit may isa na mawawala, ang hindi pangkaraniwang swerte na nagiging gabay niya nitong mga nakaraang araw. Para lang daw yun sa simula, parang beginner's tutorial, para makilala niya kaagad ang mga mabubuting taong tumulong sa kanya. Ngunit malapit na siyang makatagpo ng mga taong may masasamang intensyon. Mula ngayon, ang magiging resulta ng bawat gagawin niya ay nakasalalay na sa sarili niyang kakayahan. Pagkalipas ng kaunting sandali, nakauwi si Takumi at agad na nadapa matapos matisod kay Maple na masiglang sumalubong sa kanya. Mabilis na lumapit sina Sofia at Maria upang tingnan kung ayos lang siya. Ngunit nang tangkain ni Sofia na kunin ang package na dala niya, mabilis niya itong itinago sa kanyang item box upang hindi ito mahawakan. Sinabi niyang magtatrabaho muna siya sa kanyang workshop at hinihiling niyang huwag muna siyang istorbohin. Napansin ni Sofia na balot sa high-grade magical paper ang package kaya nagduda siyang maaaring may delikadong laman ito. Dahil hindi siya mapalagay, sinundan niya si Takumi papasok sa workshop. Doon siya nagulat nang makita si Takumi na isinawsaw ang kutsilyo sa lason. Saka sinadyang hiwain ang sarili at agad namang pagalingin ang sugat. Lubhang kakaiba at nakakatakot tingnan ang ginagawa niya. Nang basta na lang mabanggit ni Takumi ang pangalan ni Maria habang nag-e-eksperimento, lalo pang tumindi ang hinala ni Sofia na may masama itong binabalak laban kay Maria. Sinubukan niya itong atakihin, ngunit nanlumo siya dahil sa matinding pagod at bumagsak siya sa ibabaw ni Takumi. Sinuri ni Takumi ang kanyang status upang malaman kung ano ang nangyari at natuklasan niyang labis na pagod ang dinaranas ni Sofia. Malamang dahil sa kanyang sumpa. Ang isang sugat na ganoon ay hindi naman dapat mahirap pagalingin, ngunit dahil sa sumpa, kinakailangan ng napakalaking pagsisikap upang tuluyang pagalingin. Pinilit niyang pagalingin ang kamay ni Sofia hanggang sa tuluyan itong gumaling, at sa proseso ay umangat ang antas ng kanyang light magic. Binuhat niya si Sofia papunta sa kanyang kwarto. Dahil tumaas ang kanyang light magic, sapat na ngayon ang lakas niya upang alisin ang sumpa ni Sofia. Ibinuhos niya ang buong lakas niya rito at sa huli, nagawa niyang ganap na pagalingin si Sofia at tuluyang alisin ang kanyang sumpa. Bagamat wala pa rin siyang malay dahil sa pagod, ayos na siya at kakailanganin na lang ng kaunting pahinga. Makalipas ang ilang oras, nagising si Sofia. Pagkakita niya kay Maria, agad niya itong binalaan na tumakbo dahil naniwala siyang tuluyan ng nababaliw si Takumi batay sa nakita niya kanina. Ngunit walang ideya si Maria kung ano ang pinagsasasabi niya. Sa halip, mas sigurado pa siya ngayon na mabuti talaga si Takumi. Upang patunayan ito, kinuha ni Maria ang salamin at ipinakita kay Sofia ang mga pagbabagong ginawa ni Takumi sa kanya. Nagulat si Sofia nang matuklasan niyang napagaling na ang kanyang katawan at naibalik na ang kanyang kakayahang gumamit ng mahika. Determinadong maintindihan ang nangyari, lumabas siya upang harapin si Takumi. Doon kinumpirma ni Takumi na matagumpay niyang tinanggal ang sumpa. Ipinaliwanag niyang kinailangan niyang tiisin ang matinding sakit at hirap upang mapaangat ang kanyang kakayahan, ngunit tiniyak niya kay Sofia na hindi niya kailangang mabigatan sa ginastos niyang pagsisikap. Ipinangako niya kasing pagagalingin siya. Napagtanto ni Sofia na lubos niyang napagkamalan si Takumi. Labis ang pasasalamat niya sa kabutihang ipinakita nito. At dahil dito, lumuhad siya sa harap niya at taimtim na nangakong maglilingkod ng tapat sa buong buhay niya.
Kinabukasan, nagtungo si Takumi sa aklatan upang maghanap ng mga aklat tungkol sa alchemy, ngunit laking gulat niya nang madiskubre niyang 4 na libro lamang sa buong aklatan ang may kinalaman dito. Nagtaka si Takumi kung bakit hindi laganap ang alchemy, lalo na tila napakadaling intindihin. Ngunit ang totoo, napakahirap ng alchemy. Ang mga aklat na mayroon ay nakasulat sa sinaunang wika ng mundong ito, at ang tanging dahilan kung bakit niya ito nauunawaan ay dahil sa basbas ni Nolan na nagbibigay sa kanya ng kakayahang maunawaan ang lahat ng wika. Maya-maya, natapos ni Takumi, Maria, at Sofia ang paggawa ng isang malaking batch ng mga inidoro. Marami pa silang kailangang gawin, ngunit tuloy-tuloy ang progreso nila. Sa puntong iyon, naisip ni Takumi na maaari na muna siyang magpahinga mula sa paggawa ng mga inidoro. Tinanong siya ni Maria kung ano ang balak niyang gawin pagkatapos. Ipinaliwanag ni Takumi na balak niyang bumiyahe sa mga susunod na araw. Gusto niyang maghanap ng mga bagong sangkap para sa alchemy, masilayan ang magagandang tanawin ng mundong ito. At baka makapag-explore pa ng ilang guho. Napagpasyahan na niyang isama si Sofia bilang kanyang bodyguard, kaya kailangan niyang iwan si Maria sa mansyon upang magbantay habang wala siya. Hindi natuwa si Maria sa ideyang iyon. Nagtanong siya kung maaari siyang sumama, ngunit hindi iyon gusto ni Takumi dahil magiging delikado ang paglalakbay. Isa pa, kinuha niya si Maria bilang tagapag-alaga ng mansyon, kaya mawawala ng saysay ang pagkuha niya ng isang maid kung dadalhin niya rin ito. Naiintindihan ni Maria ang dahilan, ngunit hindi niya matiis ang ideya na maiwang mag-isa sa mansyon, kaya nakiusap siyang pag-isipan itong muli. Nakaramdam ng konsensya si Takumi, kaya bago magpasya, minabuti niyang suriin ang isang bagay. Hinawakan niya ang mukha ni Maria at ginamit ang appraisal upang tingnan ang kanyang stats. Labis ang gulat ni Takumi nang makita niyang kahanga-hanga si Maria. Magaganda ang kanyang mga kakayahan, hindi man sobra sa lakas, sapat upang makalaban ng maayos. Dahil doon, pumayag si Takumi na isama siya basta't sigurado siyang kaya niyang makayanan ang paglalakbay. Nag-alok si Sofia na sanayin si Maria sa mahika at pakikipaglaban upang maging handa siya sa anumang panganib, at nagustuhan iyon ni Takumi. Pagkatapos nito, hiniling ni Takumi kay Sofia na sanayin siya at si Maria. Ngayong nakumpirma ng sasama si Maria sa ekspedisyon, napagpasyahan ni Takumi na oras na upang simulan ang paggawa ng kagamitan ng lahat. Bago siya magsimula, tinanong niya muna si Sofia kung anong uri ng sandata ang gusto nito. Walang pag-aatubili itong naglista ng isang buong arsenal, isang mahabang espada, isang sibat na may habang 2.5 metro, isang busog, at 2 kutsilyo. Hindi na yun nakakagulat dahil batikan na siyang mandirigma. Si Maria naman ay hindi ganoon kahusay pagdating sa mga sandata. Nakapag-aral lamang siya ng kaunting pagsasanay sa maikling espada mula kay Mulon. Sinabi niya kay Takumi na sapat na para sa kanya ang isang pares ng battle knives. Ngunit itinuro ni Sofia na magiging dehado si Maria sa abot ng pag-atake kung kutsilyo lang ang gamit niya. Dahil doon, iminungkahi niyang dagdagan ng sibat ang arsenal nito. Dahil hindi marunong gumamit ng sibat si Maria, nag-alok si Sofia na turuan siya ng mga pangunahing kaalaman nito. Habang nagtuturo sina Sofia at Maria, sinimulan naman ni Takumi ang paggawa ng mga sandata. Hindi nagtagal at natapos niya ang lahat ng talam, ngunit malaki ang nak-e nitong mana, kaya napilitan siyang uminom ng mana potion bago magpatuloy. Ang huling hakbang para sa mga talam ay lagyan ng attack at auto-repair enchantment upang hindi niya ito kailangang ayusin ng madalas. Nang matapos iyon, kumpleto na ang mga talam at maaari na niyang simulan ang paggawa ng mga hawakan. Dahil battle knives ang hiningi ni Maria, kailangan din niya ng sheaths. At kahit mabait na lalaki si Takumi, lalaki pa rin siya, kaya halos himatayin siya sa pag-iisip pa lang ng makakapal na hita ni Maria na may nakataling mga kutsilyo. Sunod namang kailangan ni Takumi gumawa ng armor para sa 2 babae. Sa halip na direktang hingi ng kanilang sukat, ginamit niya ang mas praktikal niyang solusyon, kumuha siya ng 2 life-size dolls nina Maria at Sofia mula sa kanyang item box, na ginawa niya gamit ang appraisal X skill. Huwag na raw tanungin kung bakit niya ginawa ang mga iyon. Para sa armor, binalak niyang gamitin ang sutla ni Maple at ilang carapace at balat mula sa armored boar. Tungkol naman sa disenyo, ngayon lang siya nakakagawa ng armor para sa ibang tao, kaya hinayaan niyang magpakawala ng imahinasyon at subukan lahat ng outfit fantasies niya gamit ang mga manikang iyon. Pagkalipas ng ilang araw at ilang ulit na pagbabago ng disenyo, ipinakita na ni Takumi kina Maria at Sofia ang kanilang armor. Napakaganda ng kinalabasan at labis silang nagulat kung gaano ito kasakto sa kanilang sukat kahit hindi man lang sila nasukat ni Takumi. Para bang may eksaktong kopya ng katawan nila. Biglang nagsimulang magbigay ng pahiwatig si Maple tungkol sa mga manikang ginamit ni Takumi, ngunit agad niya itong senara ang bibig ni Maple bago pa ito makapagsabi ng kung ano paman.
Upang ilihis ang atensyon at maiwasang magduda sila, mabilis niyang inilipat ang usapan at tinanong kung ano ang tingin nila sa mga sandatang ginawa niya para sa kanila. Inilabas ni Sofia ang espadang ginawa ni Takumi para sa kanya at agad niyang sinabi na perpekto ang pagkakagawa nito. Ganito rin ang naging reaksyon ni Maria nang subukan niya ang kanyang battle knives, labis siyang nagpapasalamat sa kagamitan na inihanda ni Takumi para sa kanila. May isa pang bagay na ginawa si Takumi para sa dalawa, kaya inilabas niya ang dalawang singsing at ipinaliwanag na makatutulong iyon sa kanilang pagcast ng magic. Tinanggap ni na Sofia at Maria ang mga singsing, pero medyo nahihiya sila dahil siguradong kumain iyon ng napakalaking dami ng mana. Inamin ni Takumi na nakakapagod nga, pero sulit naman dahil napa-level up niya ang ice at lightning magic niya. Matapos subukan ng lahat ng kagamitan, nagtungo ang tatlo sa guild para mairehistro sina Maria at Sofia bilang adventurers. Dahil bagong dating pa lang sila, parehong naitalaga sa H rank. Habang naroon sila, pinaalalahanan si Takumi ng receptionist na kailangan niyang kumpletuhin kahit isang quest para mapanatili ang status niya bilang adventurer. Lumapit si Takumi sa mission board upang maghanap ng angkop na quest. Plano niyang pumili ng HOG rank para simple lang, ngunit iminungkahi ni Sofia na pumili siya ng mas mataas na difficulty para mas mabilis siyang makaangat ng rank. Ilang bastos na adventurer ang biglang nakarinig na H-rank lang si Takumi kaya inatake siya ng pangungutya. Nais nilang paatrasin siya para makapang-asar at makapanggulo kay Sofia at Maria. Ipinagmamalaki pa nila na D-rank sila kaya raw hindi kayang sabayan ni Takumi at wala raw problema sa kanila ang galpihin ng isang baguhan para lang sa katuwaan. Handa nang tumalon si Maria para sapakin ang mga hanggal pero pinigilan siya ni Takumi. Siya raw ang bahala. Takot na takot siya, pero hindi niya kayang palampasin ang pambabastos sa kanya, lalo na sa dalawang kasama niya. Nainsulto ang mga D-rank adventurer na ang isang H-rank na baguhan ay nangangahas pang sumagot sa kanila, kaya sinuntok siya ng buong lakas ng matabang lalaki. Hindi man lang umiwas si Takumi, pinatama niya ang suntok. Ngunit ang nagkapinsala ay ang D-rank guy mismo dahil nabali ang kamay nito mula sa impact. Biglang dumating ang guildmaster, si Baroque, at galit na tinanong kung ano ang nangyari dahil mahigpit na ipinagbabawal ang makipag-away sa loob ng guild. Noong una, inakala niyang si Takumi ang may kasalanan dahil siya ang walang kahit gasgas habang ang kalaban ay may nabaling braso. Ngunit agad na idine-pensa ni Maria si Takumi at sinabing wala siyang ginawang mali. Sinangayunan naman ito ng receptionist at ipinaliwanag na literal na nakatayo lang si Takumi nang suntukin siya. Gusto pa rin ni Guildmaster Baroque na malanawan ang sitwasyon kaya pinatanggal muna ang matabang adventurer at inanyayahan si Takumi at ang kanyang mga kasama sa loob. Naniniwala siyang self-defense lang ang nangyari, ngunit gusto niyang maintindihan kung paano nagawa iyon ni Takumi. Medyo naiilang si Takumi na ibunyag ang impormasyon tungkol sa kanyang mga personal na kakayahan. Pero tiniyak ng Guildmaster na mananatiling kumpidensyal ang lahat. Dahil dito, ipinaliwanag ni Takumi na noong sinuntok siya ng lalaki, binuksan niya ang kanyang item box at kumuha ng piraso ng uling. Ginamit niya yon para balutan ang katawan bilang depensa para hindi siya masaktan. Pagkatapos, ginamit niya ang synthesis para gawing diamond ang uling, kaya nasira ang kamao ng kalaban kahit hindi siya kumilos. Habang pinag-uusapan nila ito, iminungkahi ng Guildmaster na i-promote si Takumi sa D-rank agad. Malinaw na mayroon siyang sapat na kakayahan at makakatulong ang mas mataas na ranggo para hindi siya basta puntiryahin ng mga tulad ng nanggulo kanina, lalo na't kasama niya ang magagandang babae. Pero para kay Takumi, hindi tama na tumanggap ng biglaang promosyon dahil lang sa ganoong dahilan. Iminungkahi ni Hans na kumuha na lang sila ng ilang mas mahihirap na quest para ma-promote ng patas. Parehong sumang-ayon sina Sofia at Maria kaya pumayag na rin si Takumi. Ang quest na nakuha nila ay ang pag-exterminate ng mga goblin at kobold at ang pagkuha ng merle herbs. Tumungo sila sa kagubatan at naging scout ng grupo si Maple. Nag-abiso siya na may 4 na goblin sa unahan. Nagkusang sumugod si Sofia at napatay ang unang 2 sa isang mabilis na pag-atake. Ang natitirang 2 ay natrap sa web ni Maple. At nang bumagsak ang mga ito, sabay na tinuhag ni na Maria at Takumi ang kanilang leeg. Masaya si Takumi sa maayos na koordinasyon ng grupo, pero napansin niyang napakarami nilang nakakasalubong na halimaw sa lugar. Halos 100 goblin at kobold na ang napatumba nila. Dahil dito, hinala ni Sofia na maaaring may monster encampment malapit. At kung tama siya, malamang ay may goblin general din doon. Ang goblin general ay isang C-rank na halimaw at karaniwang kailangan ng hindi bababa sa 5 D-rank na party para talunin. Pero sa spirit magic ni Sofia, earth magic ni Maria, at elemental magic ni Takumi, sigurado si Sofia na kaya nila itong harapin.
Kahit kinakabahan pa si Takumi, pumayag siya dahil tiwala sina Sofia at Maria sa kanilang lakas at kasama pa nila si Maple. Bigla na lang sinabi ni Maple kay Takumi na malapit na siyang mag-evolve at hindi na makakasali sa laban. Tumango si Takumi at binuksan ng isang pocket dimension para doon muna siya magpahinga. Dahil dito, nagtataka sina Sofia at Maria kung kailan natutunan ni Takumi ang paggawa ng pocket dimension. Sinabi lang ni Takumi na isa yon sa mga skill niya. Pinaalala rin niya na dahil wala muna si Maple, mababawasan ang suporta nila sa laban. Sa kabila nito, nananatiling kumpiyansa si Sofia na kaya pa rin nilang tapusin ang misyon. Pagdating nila sa Goblin Camp at matapos ang kaunting pagsusuri, tinantya ni Sofia na may humigit kumulang 400 goblin sa lugar. Tinanong ni Takumi kung kailangan ba talaga nilang labanan ng ganito karaming halimaw. Sa normal na sitwasyon, oo, pero napansin ni Sofia na walang tao sa paligid, ibig sabihin, malaya silang pasabugin ang buong kampo gamit ang magic. Inihanda nilang tatlo ang pinakamalalakas nilang attack spell at sabay-sabay nilang pinakawalan ang mga ito sa Goblin Camp. Pagkatapos ng pag-atake, halos lahat ng Goblin ay napatay na. Ang natira na lamang ay ang Goblin General at ilan sa mga Goblin Knight. Nagpasya si Sofia na siya na ang bahala sa mga Goblin Knight habang si Takumi naman ang haharap sa Goblin General. Sa halip na harapin ito gamit ang sibat, pinagaan ni Takumi ang laban sa pamamagitan ng pagsunog dito hanggang malipol. Matapos nilang makumpirma na wala nang natitirang goblin, tinipon nila ang mga magic stone at bumalik sa guild. Sobrang pagod nila, halos hindi na sila makatayo. Namangha si Hans na natapos nila ang quest at pati ang pagbura sa isang buong goblin camp, kasama pa ang pagpatay sa Goblin General, sa loob lamang ng kalahating araw. Pinapante niya sila sa meeting room dahil gusto silang kausapin ng guildmaster. Pagdating nila, sabay na namang humanga at nainis si Barak dahil napaka-peligroso ng ginawa nilang pag-atake sa buong kampo gamit lang ang isang party. Pero bago pa siya makapagsimulang Mainermon, biglang bumukas ang pocket dimension ni Takumi at lumabas si Maple. Evolved na siya ngayon bilang isang arachna, kaya natuwa ang lahat na makita ang bago niyang anyo. Sa puntong iyon, napagpasyahan ni Barak na huwag ng pag-initan ang naging reckless nilang laban dahil malinaw namang kakaiba at hindi ordinaryo ang grupo ni Takumi. Pag-uwi nila, tinanong ni Maria si Takumi kung may extra ba siyang tela para makagawa siya ng underwear para sa kanilang dalawa ni Sofia. Pero nakaisip si Takumi ng mas maayos na disenyo at inalok niyang siya na ang gumawa. Pagkatapos noon, muling lumabas si Maple mula sa pocket dimension at sinabi kay Takumi na dumating na si Ape upang kausapin siya. Pumunta si Takumi upang makipagkita at nalaman niyang nais siyang makausap ni Marcus Godwin, ang Lord ng Bolton. Kahit mas gusto sana ni Takumi na iwasan ang pagpupulong. Wala na siyang ibang pagpipilian. Pagdating niya sa kastilyo ni Godwin, naging maganda naman ang takbo ng usapan. Una sa lahat, nagpasalamat si Godwin kay Takumi sa paglikha ng mga banyo na malaki ang naitulong sa kalinisan ng bayan. Pinuri rin niya ang pagsira ni Takumi sa Goblin Encampment na, kung napabayan, ay maaaring naging malaking banta. Dahil kinikilala siyang mahalagang yaman ng bansa, binalaan siya ni Godwin na mag-ingat dahil hindi magtatagal at magkakaroon ng interes sa kanya ang Sidonia. Makalipas ang ilang araw, natapos din ni Takumi ang paggawa ng underwear para kina Sofia at Maria. Mas mahirap pala ang proseso kaysa sa inaasahan niya, kaya sobrang pagod siya pagkatapos. Tuwang-tuwa sina Sofia at Maria sa naging resulta at pinuri nila ang disenyo habang nagpapasalamat. Hindi na malaya ni Takumi na naitanong niya kung gusto ba nilang isukat agad ang underwear para ma-check niya ang fitting. Ilang segundo lang ang lumipas bago niya marealize kung gaano kahindi angkop pakinggan ang sinabi niya. Kaya dali-dali siyang tumakbo palabas ng kwarto dahil sa hiya. Sa kabilang banda, medyo nabigo sina Sofia at Maria dahil handa naman sana silang gawin iyon kung nanatili lang siya. Makalipas ang ilang araw, kailangan ni Takumi na palamigin ang ulo kaya pinili niyang gumawa ng refrigerators bilang susunod niyang proyekto. Pagkatapos niya itong matapos, ipinaliwanag niya sa mga babae na makakatulong ang mga ito para mapanatiling malamig ang pagkain at maiwasang mapanis. Na-excite silang lahat ng maramdaman ng malamig na hangin mula sa appliance. Upang gawin ang mga refrigerator, pinagsama ni Takumi ang iron, chromium, at nickel para makagawa ng stainless steel, tapos naglagay siya ng isang magical device na may cooling magic. Nagpasalamat si Maria kay Takumi dahil kayanan niyang maghanda ng pagkain gamit ang sariwang sangkap kahit kailan niya gusto. Plano ni Takumi na ibigay ang isang ref kay Maria habang ang dalawa pa ay ipapadala niya kay Pick para ipagbili. Matapos iyon, handa na siyang lumipat sa susunod na proyekto. Tinanong siya ni Sofia kung gagawa na naman ba siya ng bago, pero ang totoo, iniisip na ni Takumi na i-upgrade ang kanilang kagamitan.
May ilang adjustment siyang gustong gawin simula pa noong laban nila sa mga goblin, at dahil malapit na ang susunod nilang paglalakbay, nais niyang nasa pinakamainam na kondisyon ang kanilang gear. Dahil dito, nagpasya siyang gumawa ng set gamit ang mithril at adamantite. Pumunta si Takumi sa guild para tanungin si Hans kung may blacksmith ba roon na may karanasan sa paggamit ng mithril at adamantite. Dahil sobrang bihira ang mga metal na ito, iilan lang ang may kakayahang magtrabaho gamit ang mga ito. Ayon kay Hans, kung papangalanan niya ang posibleng marunong, malamang mga dwarf mula sa Enstall iyon. Pero dahil napakalayo noon, hindi kakayanin ni Takumi na bumiyahe roon. Tinanggap na lang ni Takumi na mukhang hindi siya makakahanap ng angkop na blacksmith. Pero bago siya tuluyang umalis, nabanggit ni Hans ang isang lungsod na tinatawag na Horos, matatagpuan sa hilagang kanluran ng kaharian ng Bar-Ula. Kung makarating si Takumi roon, malamang ay makakahanap siya ng mithril at adamantite. Ang problema lang ay mahirap makapasok dahil tanging miyembro ng Blacksmith Guild lang ang pinapayagang pumasok sa minahan. Pero may naisip na paraan si Hans para makaikot sa patakaran. Kung sakaling tanggapin ni Takumi ang isang quest para puksain ng mga halimaw na lumitaw sa minahan, at nagkataon na may makita siyang mithril habang naroon, wala namang makakapigil sa kanya na kunin yon. Sa sandaling iyon, biglang dumating ang guildmaster at sinabi niyang may perpektong quest siya para kay Takumi. Ipinaliwanag niya na nauubusan na ng Trentwood ang guild at dahil papalapit na ang taglamig, kailangan nila ng taong makakakuha ng panibagong supply. Dahil madalas gumala ang mga Trent malapit sa minahan ng Horus at naghahanap na rin si Takumi ng dahilan para pumunta roon, inisip ng guildmaster na hindi na siya magrereklamo kung pagsasabayin niya ang pagkuha ng kahoy sa pagpunta niya. Bukod pa rito, dahil papunta na rin naman si Takumi sa Horus, gusto ng guildmaster na ipa-escort sa kanya at sa kanyang party ang isang tao. Nagsisimula itong maging mabigat para kay Takumi dahil hindi pa siya kailanman tumanggap ng escort mission. Kaya tinanong niya kung bakit hindi na lang ang Lion Fang ang gumawa nito. Ipinaliwanag ng guildmaster na nasa ibang misyon ang Lion Fang kaya hindi nila ito matatanggap at si Takumi lang ang pwede niyang lapitan. Sa huli, pumayag si Takumi na tanggapin ang escort mission pero hindi pa niya alam kung gaano katagal ang biyahe papuntang Horus. Tinanong niya si Hans at sinabi nitong aabutin ng 7 araw kung gagamit ng karwaheng hila ng kabayo. Pero kung monster horse ang gagamitin, magiging 4 na araw lang dahil doble ang bilis ng mga ito. Maganda ang ideya kaya humiling si Takumi kung pwede siyang gumamit ng monster horse. Sa kasamaang palad, dumating si Riel at ipinaalam na lahat ng monster horse ay ginagamit ng Lion Fang. Nagulat si Hans na bumalik agad si Riel pero ipinaliwanag nito na hindi pa tapos ang kanilang quest. Napatay lang niya ang isang black buffalo sa daan kaya bumalik siya sandali upang i-deliver ito bago masira. Kinailangan niyang umalis muli kinabukasan para bumalik sa natitirang miyembro ng Lion Fang kaya magpapalipas muna siya ng gabi sa bayan. Nang makita ito, inalok siya ni Takumi na tumuloy muna sa bahay niya at doon maligo. Tuwang-tuwa si Riel sa ideya ng pagligo at tinanggap ang alok. Masaya naman si Takumi pero kailangan pa niyang puntahan ang isang lugar kaya sinabi niyang mauna na si Riel sa bahay. Sagot ni Riel, mas gusto niyang sumama kay Takumi. Pinayagan siya ni Takumi at magkasama silang pumunta sa kumpanya ni Peck. Doon, napahinuhod ni Takumi si Peck na pautangin siya ng 2 monster horse para sa misyon. Kapalit nito, hiniling ni Peck na ibenta sa kanya ni Takumi ang ilan sa mga bihirang ores na makukuha niya mula sa minahan sa Horus. Tungkol naman sa refrigerator na dinala ni Takumi noon, nagustuhan talaga ito ni Peck kaya humingi siya ng ilan pang unit pagbalik ni Takumi mula sa minahan. Samantala, sa mansion ni Takumi, nagsisimula ng kabahan si Sofia dahil hindi pa rin siya nakakauwi. Kinagabihan, pauwi na sina Takumi at Riel. Humingi ng paumanhin si Takumi dahil nadamay si Riel sa mahabang lakad kahit pagod pa ito mula sa biyahe. Pero hindi yun iniinda ni Riel dahil siya rin naman ang nagpilit na sumama. Sa sandaling iyon, nakaramdam si Riel ng malaynong titig na nakatutok sa kanilang dalawa. Agad na napansin ni Riel na wala siyang laban sa taong iyon gamit ang kasalukuyan niyang kagamitan, kaya hindi na siya nagdalawang isip, hinailan niya si Takumi at tumakbo sila. Pero mabilis silang naabutan ng humahabol at isang malakas na sipa ang tumama sa mukha ni Riel. Ipinakita ng umaatake ang sarili niya, si Sofia, na kumbinsidong kanidnap ni Riel si Takumi. Dahil doon, handa na sana siyang putulin si Riel nang hindi nagdadalawang isip. Bago niya maituloy ang pag-atake, agad na hamarang si Takumi at sinabi kay Sofia na mali ang akala niya. Pagkatapos ipaliwanag ni Takumi ang totoong nangyari, lumuhad si Sofia at taos-pusong humingi ng tawad kay Riel dahil muntik na niya itong patayin nang wala namang dahilan. Mabuti na lang at hindi nasaktan si Riel at napagpasyahan niyang patawarin si Sofia.
Pero marami na siyang gustong itanong kay Takumi at lalo pang dumami ang tanong niya nang makauwi sila sa bahay ni Takumi at makita niya ang mas marami pang magagandang babae roon. Tinanong niya si Takumi kung ano ang nangyayari, kaya ipinaliwanag nito na kailangan niya ng maid para sa bahay at ng taong magbabantay sa kanya, kaya kinuha niya sina Sofia at Maria. At naroon din si Maple na nag-evolve na noong isang pagkakataon. Nasiyahan si Riel nang makita si Maple sa bago niyang anyo. At naalala naman siya ni Maple pero ayaw pa rin ito kay Riel. Nalugmok si Riel sa sama ng loob ng mapagtanto niyang sina Bugger at Hit ay mga kasal na, at heto pa, akala niya pati si Takumi ay may dalawang kasintahan habang siya ay nananatiling mag-isa. Agad naman siyang itinuwid ni Takumi na sinabing hindi niya karelasyon sina Sofia o Maria. Nang makakita ng pagkakataon, tinanong ni Riel si Sofia kung naisip na ba nitong makipag-date sa kanya, ngunit agad siyang tinanggihan. Ganoon din ang sagot ni Maria. At sa isang iglap, muli na namang nabigo si Riel. Maya-maya, habang umiiyak si Riel sa loob ng bath, kinausap ni Takumi sina Maria at Sofia tungkol sa mission na tinanggap niya upang makapagmina ng mithril at adamantite. Sang-ayon si Sofia dahil mahalaga ang Trentwood at sumang-ayon din ang lahat kaya sinabi ni Takumi na aalis sila makalipas ang 3 araw. Kinabukasan, umalis si Riel para bumalik sa Lion Fang. Pagkaalis niya, nagpa siya si Takumi na oras na para simulan ang paggawa ng bagong kagamitan para sa nalalapit nilang paghunt ng Trent. Nakuha niya ang isang magic drain ng tungsten carbide sword, isang napakagandang sandata, pero sobrang laki nito para gamitin ng maayos. Plano ni Takumi na paghiwa-hiwalayan ito. Sinubukan niyang gamitin ang kanyang alchemy skill pero matindi ang resistensya ng espada kaya mas mahirap ito kaysa sa normal. Sa tuloy-tuloy na pagsisikap, nagawa rin niyang basagin ito at i-reforge bilang dalawang magkahiwalay na blade. Ang mga blade ay may kakayahang sumipsip ng mana ng sinumang matamaan nito, kaya masaya si Takumi sa resulta kahit sobrang pagod siya pagkatapos. Pagkatapos ng 3 araw, pumunta sina Takumi at ang kanyang grupo kay Peck para kunin ang carwaheng ipinangako nito. Pagpasok nila, naroon na ang lalaking inata sa kanila ng guildmaster para i-escort. Nagpakilala itong si Gambo. Kaya nagsimula na silang bumiyahe. Habang nasa daan, huminto sila sa isang malawak na kaparangan para manghuli ng trat. Pagpasok nila sa kagubatan, napansin ni Sofia ang isang trat na nagtatago sa isang puno at agad niya itong itinuro kay Takumi. Sumugod si Takumi at napatay niya ito, lalo na dahil tinutulungan siya ni na Sofia at Maria. Ngunit iyon ay isang trat lang, panpa ng trat ang buong kagubatan. Masyadong matagal kung isa-isang patayin, kaya nagmungkahi si Sofia na gumamit sila ng mahika. Mabilis itong nakatulong, pero maya-maya ay lumitaw ang Elder Trat. Kahit ilang beses nila itong atakihin gamit ang mahika, bumabalik lang ang katawan nito. Tanging isang malakas na hiwa sa pangunahing katawan nito ang makakapatay dito, kaya inutusan ni Sofia si Takumi na balutan ng apoy ang kanyang espada habang sila naman ni na Maria ang tatakip. Sa tulong ng lahat, napatay nila ang Leader Trat. Pagkatapos nito, nagpatuloy sila sa pagpunta sa Horus. Pagdating doon, nagtungo sila sa Adventurers Guild. Itinuro ni Gambo ang isang quest para sa pagpatay ng mga Iron Mole sa minahan. Dahil ang mga ito ay kumakain ng ores, malaking banta sila sa mga minero. Kapag tinanggap nila ang quest, bibigyan sila ng pahintulot na pumasok sa mina. Maya-maya, nagsimula na magmina ang grupo. Maswerte dahil mabilis silang nakakita ng mithril at adamantite. Ngunit naamoy ito ng mga Iron Mole, kaya lumitaw ang isa mula sa ilalim ng lupa. Bago pa ito umangat ng buo, nakaisip agad si Takumi ng plano. Paglabas ng mole, tinamaan niya ito ng maliwanag na light magic dahilan para mabulag ito at mag-collapse. Dahil dito, madali nang natapos nila ang laban, bagamat medyo nabitin sina Sofia at Maria dahil hindi sila halos nakipaglaban. Naging matagumpay ang buong pagmina, kaya bumalik sila sa Bolton makalipas ang ilang araw. Pagbalik nila, binisita ni Takumi si Gambo sa kanyang shop para matutunan kung paano trabahuhin ang mithril at adamantite. Ipinaliwanag ni Gambo kung paano hinihiwalay ang metal mula sa ore, at matapos ang maraming pagsubok, nakakagawa na si Takumi ng mithril at adamantite. Sinimulan na niyang likhain ang iba't ibang kagamitan na may imbued magic mula sa mga metal na ito. Matapos ni Takumi ang paggawa ng mga bagong kagamitan, ibinigay niya ito kina Maria at Sofia para subukan. Nabigla ang dalawang babae dahil napakagaan ngunit napakatibay ng kanilang bagong armor, at higit pa rito ay may nakapaloob pang mahika. Ipinaliwanag ni Takumi na iniambyo niya ng mahika ang kanilang gear ayon sa kani-kanilang elemental affinity. Para naman sa sarili niyang armor, nilagyan niya ito ng Thunderclap, isang enchantment na nagbibigay ng matinding bilis. Ngunit nang subukan niyang magpakitang gilas, sumalpok siya ng direkta sa pader.
Pagkatapos, ipinakita ni Takumi ang mga bagong armas na ginawa niya, kasama ang mga enchantment na inilagay niya rito. Labis na natuwa sina Sofia at Maria sa kanilang mga sibat. Gayunpaman, may espesyal na hiling si Sofia, gusto niya ng shield. Handa siyang isakripisyo ang sarili para protektahan si Takumi, kaya humingi siya ng kalasag upang mas epektibong mabantayan ito. Tingin ni Takumi ay magandang ideya iyon, pero pinaalalahanan niya si Sofia na pahalagahan din niya ang sariling buhay katulad ng pagpapahalaga niya sa buhay niya. Pinagmamasdan ni Noel si Takumi habang abala ito sa paglikha. Masaya siya sa pag-unlad ni Takumi dahil kakailanganin nito ang bawat lakas para sa mga laban na paparating. Samantala, isang taon sa hinaharap sa kaharian kung saan dinala ang ibang mga hero, handa na sina Akira at Yamato matapos ang kanilang pagsasanay. Nakahanda na silang tumanggap ng misyon mula sa hari ng Samor. Bumalik sa oras ni Takumi, natapos na niya gawin ang shield na hiniling ni Sofia. Ngunit nang makita ni Sofia kung gaano kalaki ang pagod at lakas na kinailangan ni Takumi para gawin yon, nakaramdam siya ng pagkakasala. Nais niyang magkaroon si Takumi ng assistant na makakatulong sa kanya upang gawan ang trabaho nito. Samantala, sa Royal Capital, nakatanggap ang Lord doon ng liham mula sa Sidonia. Kumalat na ang balita tungkol sa mga palikuran at purification magic na gawa ni Takumi. Kahit hindi pa nila alam kung sino si Takumi, nagsisimula na silang gumawa ng mga plano laban sa kanya.